Ipinagtapat kahapon ni Trump na nakatakda na sana ang pag-atake militar ng Estados Unidos laban sa Iran ngayong araw Martes, ika-19 ng Mayo, 2026. Ipinagpaliban niya ang opensiba matapos hilingin ng mga lider ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates ng mas maraming oras para makipagkasundo sa Tehran sa usaping nuklear. Ang revelasyon ay hindi galing sa anonymous leak o imbentong impormasyon. Galing mismo sa presidente ang revelasyon na inilahad na handa na ang operasyon na nailagay na ang Pentagon sa kahandaang kumilos at na ang utos ay nahinto lamang dahil nakiusap ang mga kaalyado sa Gulf para sa huling pagkakataon ng diplomasya. Hindi inalis ni Trump ang banta. Pinigil niya ang pag-atake kahapon at iniusog ang desisyon para sa araw na ito. At nilinaw niya na sina Pete Hegseth, General Dan Kane at ang mga puwersa ng Amerika ay dapat manatiling handa na umabante anumang oras sakaling subukan ng rehimen ng Iran na gawing palusot ang negosasyon. Nakagugulat ang pag-amin dahil lumalabas na kaligtas ang Iran ng ilang oras, hindi dahil sa sarili nitong lakas. Mayong Martes, papasok siya sa gitna ng presyon mula ang White House, mga hinihini tungkol sa programang nuklear at walang katiyakang magtatagal ang paghinto kung patuloy na hungkag ang mga pangako ng Tehran sa halip na tunay na konsesyon. Ikwento ko lahat yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe para laging updated sa real-time na impormasyon at mataas na kalidad na pamamahayag mula sa Informasoys. Sa media, hindi tinuturing ng gobyerno ang pagpapaliban bilang pag-atras, kundi isang pampublikong ultimatum ang pansamantalang kanselasyon. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na nagpapatuloy ang mga negosasyon, ngunit nilinaw niyang dapat manatiling handa ang sandatahang lakas na kumilos anumang oras kung hindi tatanggapin ng Iran ang kasunduang itinuturing na katanggap-tanggap ng Washington. Hindi nawala ang presyon, nagbago lang ito ng anyo. Mula sa agarang aksyon, napunta ito sa takdang pampulitika ng White House. Naka-schedule ang pag-atake ngayong Martes. Naantala ang utos noong Lunes, ika-18 ng Mayo, matapos sabihin ng mga lider ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates kay Trump na may puwang pa para sa negosasyon. Hindi sumali ang mga gobyernong ito dahil sa kabaitan nila sa Tehran. Alam nila na ang opensiba ng Amerika laban sa Iran ay maaring magpasiklab ng kaguluhan sa mga base, rutang panghimpapawid, pasilidad ng enerhiya at mga sentrong militar sa buong reyon. Dahil dito, humingi sila ng palugit. Pumayag si Trump, ngunit nanatiling nakaamba ang banta. Ang pinakasensitibong bahagi ay si Trump mismo ang naglantad ng laki ng operasyon. Sa pagsasabing naka-schedule ngunit ipinagpaliban ng pag-atake, kinumpirma niya ang plano ng Washington, target, utos at kahandaan ng militar. Ito ang kumpirmasyon nagpapabago sa bigat ng bansa. Hindi ito tsismis o leak. Mismo ang presidente ang nagsabi sa mundo na may pag-atake at ito ay gagawin sana. Hindi ito natuloy dahil humiling ng huling palugit para sa negosasyon ang mga estratehikong kaalyado. Pangunahing dahilan pa rin ang programang nuklear ng Iran. Gusto ni Trump ng kasunduan para pigilan ng Iran na makakuha ng mga sandatang nuklear. Tinitingnan ng White House ang pinakabagong panukala ng Tehran bilang mahina, hindi kumpleto at walang matitibay na garantiya tungkol sa pagyaman ng uranium at sa naipon ng inventaryo. Ayon sa Axios, sabi ng mga opisyal ng Amerika na ang alok ng Iran ay may kaunting pagbabago at kulang sa detalyadong pangako. Sinubukan ng Iran na bumili ng oras sa pamamagitan ng isang panukalang ipinadala ng hindi direkta sa pamamagitan ng Pakistan bilang tagapamagitan. Ipinapakita ng detalyeng ito kung gaano kahirap ang usapan. Patuloy na walang direktang tiwala ang Washington at Tehran, kaya dumadaan ang negosasyon sa mga tagapamagitan dahil bawat salita ay pwedeng gawing pampulitikang bala. Kung tatanggapin ni Trump ang hungkag na panukala, maaaring sabihing nalabanan ng Iran ang presyon ng Amerika. Kaya pinananatili ng White House ang banta ng militar. Ang Saudi Arabia rin ay nasa sentro ng atensyon dahil sa isa pang dahilan. Ayon sa Reuters, nagpadala ang Pakistan ng libu-libong sundalo, mga eroplanong pandigma at mga sistema ng depensang panghimpapawid sa Saudi Arabia noong digmaan laban sa Iran. Ipinapakita nito na kay Trump ginawa ang kahilingan hindi mula sa mga kalmadong gobyerno. Nagmula ito sa mga kaalyado na nagpapalakas ng depensa, nagpoprotekta ng mga infrastruktura at sinusubukang pigilang mawala ng kontrol ang krisis sa loob mismo ng Golpo. Naging bahagi rin ng kalkulasyon ng United Arab Emirates dahil ang rehiyon ay laging nakaalerto na.
Iniulat ng The Guardian na naibalik na ang kuryente sa Baraka Nuclear Power Plant matapos ang pag-atake ng drone ayon sa International Atomic Energy Agency. Pinapapataas nito ang pressure kay Trump dahil anumang opensiba laban sa Iran ay maaaring magdulot ng tugon sa sensitibong lugar ng mga kaalyado ng Amerika. Gayunpaman, ipinakita niyang siya ang may kontrol. Nagbanta siya, naghanda, nakatanggap ng mga pakiusap mula sa mga kaalyado at pinigil ang operasyon nang hindi tinatanggal ang banta. Para sa Tehran, hindi komportable ang mensahe. Hindi nila kaharap ang presidenteng ganap na tumanggi sa pag-atake. Kaharap nila ang presidenteng umaming handa na ang pag-atake at kayang buhayin muli ang lahat kung mabigo ang negosasyon. Ang inaasahang pagpupulong ng National Security Team sa White House ay nagpapatindi sa ganitong pakiramdam na paubos ng oras. Inaasahang tatalakayin ni Trump kasama ang mga pangunahing tagapayo ang mga opsyon sa militar habang sinusuri kung sinusubukan lang ng Iran na makaraos pa sa politika ng ilan pang araw. Ang tanong ngayon ay hindi kung may plano ang Washington. Inamin na yan ni Trump. Tanong, mabibigay ba talaga ang Tehran ng tunay na konsesyon para matapos ang pansamantalang paghinto? Tumaas ang pressure sa mga ayatollah dahil hindi na kumbinsi ng panukalang Iranian. Tinukoy ng mga autoridad ng Amerika ang kakulangan ng matibay na pangako sa pagsuspinde ng pagpayaman at kapalaran ng umiiral na materyal na nuklear. Sinubukang gawing garantiya ng Iran ang pangako nila. Pumayag si Trump na maghintay pero hindi tinanggap ang panukala ng Iran. Ano ang susunod? Humiling ng pansamantalang paghinto ang Saudi at United Arab Emirates dahil sa takot sa regional na pagsabog. Layunin ng mga kaalyadong ito na pigilan ang desisyon ng Washington na magdulot ng bagong pag-atake sa mga base, paliparan, pasilidad na enerhiya at barko. Alam din nila na ang Iran ay nakikipagnegosasyon lang kapag may kabayaran. Ipinakita ni Trump na umiiral lang ang diplomasya dahil handa ang pag-atake. Ang pinakamatingkad na bahagi ng krisis na ito ay ang matinding agwat sa pagitan ng pampublikong pahayag at mga kaganapang militar sa likod ng tabing. Nabanggit ni Trump ang posibilidad ng kasunduan pero inutusan din ang kahandaan sa malawakang pag-atake kung mabigo ang usapan kaya nagkakaroon ng dobleng pressure. Pinapakalma nito ang mga kaalyado sa loob ng ilang oras at kasabay nito'y pinamamadali ang Tehran habang hindi nagbibigay ng libreng kapayapaan ang White House. Nagbibigay ito ng alternatibo bago ang banggaan. Susunod, 3 hakbang ang mahalaga. Dapat maghain ng Iran ng mas mahigpit at mapapatunay ang panukala. Kailangan patunayan ng mga kaalyado sa golpo kay Trump na ang diplomatikong pagkakataon ay hindi pag-aaksaya ng oras. At ang mga puwersang militar ng Amerika ay nananatiling nakaantabay dahil ang utos ay ipinagpaliban lamang, hindi inilibing. Brutal na ipinamuka ng pag-amin ni Trump ang krisis sa Tehran. Nagkaroon ng panahon ng Iran, ngunit bigo pa ring makamit ang seguridad. Kung mabigo ang bagong round, babala na ni Trump na pwedeng matapos ang pansamantalang paghinto ng walang anunsyo, paliwanag o panibagong pagkakataon sa politika para sa rehimen ng Iran. Ako si Milson Alves. Internasyonalista ako at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Wilson Alves.